Hello guys! Ito na ang part 726 ng Magic Emperor, kaya Terra at Otten ang simulan. Nagpakita ng nakakatakot na ngiti ang ating bida at ng asar. Hindi mo ba alam ang tungkol sa pagsugpo ng tigas sa pamamagitan ng lambot? Sigurado ka bang matatalo ng mabagsik mong apoy, gintong dragon, ang banayad kong apoy bilang iyong dragon? Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Yelan ang ulo at naghayag. Ang dragon ay matigas at malakas. Kahit pa magkaiba ang dalawang apoy, sa huli, ang gintong dragon ko pa rin ang mananaig. Nagbigay ng senadorya siin, at ang gintong dragon ay umatungal habang sumabog sa gininto ang apoy ang katawan nito. Sa isang kisap mata, sumugod ito sa Asher Dragon, dala ang mga kuko. Tinamaan ng gintong kuko ng dragon ang gulugad ng Asher Dragon. Ang mabangis na gintong apoy ay sumiklab sa apoy ng Asher, sinusunog ang likod ng Asher Dragon. Ngunit, mabilis na nagbago ang anyo ng Asher Flame at binalot ang gintong apoy, nilamon ito sa isang iglap na hindi napigilan ang malakas at matigas na kuko na nagpang-inig at nagpahiyaw sa gulugad ng Asher Dragon. Tumigas ang noo ni Jufan habang nakaramdam ng kirot sa kanyang isipan. Pinigil niya ito at kinagat ang kanyang mga ngipin. Nakita niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Kumislap ang kanyang mga mata at pinaatake ang Asher Dragon sa gintong dragon na ngayoy bukas na bukas. Nanlait si Yelan. Walang silbi. Ang Asher Dragon na may banayad na apoy ay mahusay lang sa depensa, hindi sa atake. Hindi makakasakit ang kuko niyang yan sa dragon ko. Sa tingin mo lang yan. Ngumisi si Juan, kumikislap ang kanyang mga mata sa kasamaan. May pulang liwanag na lumitaw sa kaluluwa ng dragon. Inaasahan ito ni Yin at ngumisi. Alam kong babalik ka bilang makapangyarihang Scarlet Dragon King. Sa lahat ng anyo mo, tanging ang Scarlet Dragon lang ang kayang umatake. Pero sayang, lakas lang ang meron ito. Sa isang laban ng kaluluwa, ang lakas ang pinakahuling sandata. Sa pinakamainam, mapapaurong lang nito ang dragon ko at hindi masusugatan. Kailan ko bang sinabi na 3 lang ang anyo ko? Putol ni Jufan habang nakangiti ng masama. Umalangaw-ngaw ang ugong sa pandinig ng lahat, paunang senyales ng nakakagulat na tagpo. Ang tiyan ng sumisira sa lahat na gintong hari ng dragon sa langit ay nabutas ng isang kuko ng dragon, nagpalaganap ng espiritual na enerhiya. Nayanig si Yelan at nanlaki ang mga mata sa gulat. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang bibig at tumulo sa lupa, ngunit hindi pa rin ito maalis ang kalituhan sa kanyang mga mata. Paano ito nangyari? Sa lowika, hindi dapat masaktan ang dragon ko ng 3 dragon na yon. Nanginig ang noo ni Yelan. Dahan daw ang iniikot ang kanyang leeg at nakita ang gintong dragon na may dambuhalang katawan na hindi kahawig ng alinman sa 3 anyo na nakita na niya. Nababalutan ito ng kulay ubing kidlat. Kumakalabog ang kulog tuwing lumalagaslas ang kidlat sa katawan nito. Kumikislap ang matulis nitong kuko habang lumalabas sa kabilang panig ng gintong dragon. Yun ang mabangis na ubing kidlat ng Sundering Thunder Phoenix. Nanginig ang mga mata ni Yin, naaalala ang ubing kidlat kay Jufan mula nang makuha nito ang 3 klase ng kaluluwa ng dragon. Anong pipigil sa kanya para hindi magkaroon ng isa pang may ubing kidlat? Pero naging pabaya siya dahil nakatutok siya sa Asher Flame. Kayang-kaya siyang basahin ni Jufan, sa wakas, nahuli na rin kita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yin na may maskarang puno ng kalituhan. Tumawa si Jufan, hindi nagmamadaling sumagot. Itinuro niya ang ubing dragon at mahinahong nagsalita. Bersyon ng kaluluwa ng dragon. Heaven-crushing Dragon King. Siya lang ang may kakayahang makasakit sa'yo. Kaya bago ko ito gamitin, kailangan ko munang ipalimot sa'yo na nag-e-exist ito. Nanginig si Yelan sa pagkaunawa. Dumaloy muli ang dugo sa kanyang bibig, pinula ang kanyang natigilan na mukha. Ibig mong sabihin, lahat ng nangyari ay para lang mahulog ako sa bitag mo. Maging si Woan ko ay nagulat. Lintik, naloko na siya. Senior brother, ano pong sinabi nyo? Tanong ng isang disipulo, naguguluhan. Kumunat ang noo ni Woan ko at nag-isip, saka napabuntong hininga. Hindi rin ako sigurado, pero base sa huling atake, parang nararamdaman kong pinapaikot lang ni Juan si junior brother. Nabigla ang mga disipulo. Nagpatuloy si Woan ko. Tingnan niyo si Jufan, 4 ang kaluluwa ng dragon niya. Wala sa kanila ang kayang tapatan si junior brother, pero sa huli, ang kaluluwa ng dragon ni junior brother ang grabing nasugatan. Hindi ba't nakakapagtaka yun? Halatang si Jufan ang laging napapaurong sa buong laban. Oo nga, baka tinaire siya ng patalikod ng hinayupak na yon. Sigaw ng isa. Napabuntong hininga si Woan ko. Kung ganoon nga, tamang-tama ang timing. Either naging pabaya ang kalaban o sinadya talaga niyang lumikha ng pagkakataon. Sa tingin ko, yung huli ang pinili ni Juan. Paano ka nakakasiguro? Base sa atake ng ubing dragon, perpekto ang tiyempo.
Mahirap paniwalaan na ang isang bihasa gaya ni Junior Brother ay basta na lang magbibigay ng butas para sa kalaban. Kaya nga napasunod siya sa tugtog ng iba. Kumunat ang noo ni Woenko. Pero kailan nga ba nagsimula lahat ito? Hindi ko talaga makita. Maraming tao rin ang nabigla gaya ko. Masyadong mabilis ang pagbaligtad ni Juan sa laban, kahit sa paningin ng mga veterano. Parang palaging siya ang natatalo, pero ilang tusong matandang lobo ang nakatunog agad. Bata pa, pero hindi lang malakas, kundi matalino rin. Pati tayo naloko sa acting niya at akala natin talo na siya. Hinimas ni Exalted Hyren ang kanyang balbas at tumingin sa kapwa matanda. Kita mo yun? Opo. Apat na kaluluwa ng dragon, daan tungo sa tagumpay. Tumango si Exalted by May, kumikislap ang mga mata. Unang nilabas ang Scarlet Dragon para subukan ang lakas ng gintong dragon. Ang pangalawang anyo para pahinay ng banta ng gintong apoy at ihanda ang lupa para sa Kudeggers. Ang pangatlong anyo, Pain. Ang Asher Dragon ay tahasang kabaligtaran ng Golden Dragon King. At dahil mahina ito sa direktang laban, naging perpektong panakip butas ito para makalapit at saktan ang kalaban sa pamamagitan ng apoy. Ginamit ng Golden Dragon ang lahat ng gintong apoy nito para atakihin ang Asher Flame sa loob nito. Pero iniiwan din nito ang sarili sa panganib pagtatapos ni Exalted Hyan. Tumango si Exalted by May. Lahat ng ito ay plinano na. Nagbukas ng butas si Yin dahil sa matinding impresyon ng tatlong anyo ni Jufan, kaya siya naging pabaya. Mahina ang atake ng Demonic Dragon at Asher Dragon, at tanging Scarlet Dragon lang ang malakas pero hindi sapat. Sinong mag-aakala na ang tunay na pamuksa ay darating pa lang? Hindi ko naman gaanong kahanga-hanga ang ubing dragon na ito. Pero ang ubing kidlat ay mabangis at brutal, parang gintong apoy. Pero hindi pa ito ganap na sanay ni Juan, o sapat para tumapat sa gintong apoy. Sapat na sana na mag-iwan lang si Yin ng kaunting gintong apoy sa paligid ng katawan niya, tiyak bagsak ang ubing dragon. Pero hindi ba't ginawa nga ni Juan ang lahat para mapababa ang depensa ni Yin laban sa gintong apoy? Buntong hininga ni Exalted Hyan. Partikular na ang Asher Dragon, pinakamaganda ang depensa, pero walang lakas sa atake. Parang 3 taong gulang na naglalaro ng gintong laruan na may 2 bodyguard na putol ang isang braso at isang paa. Wala namang matinong magnanakaw ang palalampasan ng ganyang target, diretsyong sugod, baliwala ang bodyguard. Medyo bastos yan, old-timer, sabat ni Bai Mei. Dahil kumpiyansa sa tagumpay, nahulog si Yilan sa bitag ni Jufan. Kung nanatiling kalmado siya, sana siya ang nanalo. Sayang. Bakit? Wala namang kulang sa mundo ng mga taong uhaw sa tagumpay. Kung makita mong unti-unting inaalis ng kalaban ang mga bentahe mo, di ka ba susugod pag nakita mo na ang tamang pagkakataon? Itinaas ni Exalted Hyan ang kilay. Tumawa si Exalted by May. Lahat ng yan ay dahil sa baluktot na isipan ng batang Jufan. Mas malakas si Yin, pero dehado sa pag-iisip. Parang kagat ng gagamba ang labang ito, hanggang sa bumigay ang biktima. Wala kang pananggalang sa ganyang uri ng taktika. Tumango si Exalted Hyan. May sariling landas ang bata. Magiging maliwanag ang kanyang hinaharap. Magbabago ang kanluraning lupain. Sa malayong lambak, malinaw na nasaksihan ni Denking Shen ang laban at tumango. Haha, sigurado akong inaakala ng 2 matanda kung paano iikot ang laban ng kaluluwa, pero hindi nila inakalang nakaset up na pala lahat mula pa sa melee. Akala mo talaga hindi kita kayang talunin sa melee. Tumitig si Jufan kay Yin nang may mapanuksong tingin. Tinitigan siya ni Yin, gulat sa dibdib. Ibig mong sabihin, buong laban ay palabas lang. Nagkibit balikat si Jufan. Ayos. Tanggap ko na natalo ako sa melee. Hindi kita kayang talunin doon. Nanginig ang mukha ni Yin habang nakatitig. Niloloko mo lang ba ako? Ngunit kahit handa akong matalo sa bahagi ng melee, hindi ibig sabihin gusto ko ito. Pero ang lahat ng nangyaring ito sa laban, ay nagsimula sa melee. At ayun na dito natatapos ang part 726 na abangan natin ang mga susunod.